Super Junkie Bote sa DYWS Super Radio. Paspas ang dagang saknaan, minunod usab ang pag-itib sa mga balita. Way hunong ang mga personahe sa News and Public Affairs Department sa paghagpat sa mga balita gikan sa pagkaumol niini ngadto na sa labing uwahing kalambuan sa balita ug paghatod ini kaninyo pinaagi sa Double S News Roundup. Double S News Roundup ang hiniusap paghatod sa balita karon ug kalambuan niini dinhi sa Double S News Roundup. Kapuso. Sa mga lugar nga mabot niya itong Sibia o sabi sa nasamang partes Pilipinas. Welcome diri sa lang edisyon ng atong tulumanon. Inyong tulumanon mga kapuso, ang Double S News Roundup. Adlaw karon nga Miyerkules, Oktubre 15, 2025. Mga kapuso, kita may mag-uban has pagpagin ng mga dagkong isyu sa lokal, national at international. Super Radio. Super Radio. Super Radio. Super. Super Radio. Mga kapuso, ini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan. Super John Kim Patindol Bote. Super Radio. Ug para sa mga nag-unang balita karong adlaw mga kapuso, Super Radio Local News. Super Radio. Super Radio. Para sa mga nagunang balita sa lokal, nadakpada ang suspect sa pagpatay sa usa ka ride-hailing app rider sa Cebu City Police Office, CCPO, sa may likod sa Redemptorist Church sa Barangay Kamputhaw, Dakbayan sa Sugbo kagabi. Sa inisyal nga investigasyon, ang suspect nga si alias Kirk, 21 anyos, taga-barangay or taga-B. Aranas, Barangay Dulo, Fatima, ang miangkon sa krimen apan miingon nga gisugo ra siya o gibayaran og 3,000 ka pesos. Hinumduman nga giluglog sa suspect ang liog sa biktima. Yes, may sityo Tagaytay, Barangay Kalunasan ning Dakbayan ni adtong Domingo, hinungdan nga kininakabsan sa kinabuhi. Ang rider si alias Dexter, 48 anyos, usa ka motor taxi driver ug taga Elizabeth Pond Extension sa Barangay Kamputhaw ning syudad. Matud pa ni Police Colonel Enrico Figueroa, hepes kapulisan sa syudad sa Sugbo, nga nasundan sa iya mga sakop sa Guadalupe Police Station sa pagpangulo ni Police Captain Venstein Pontilaw ang kining suspect. Pinaagi sa kuha sa CCTV camera kung asa paingon ang suspitsado human mahimo ang krimen sakay sa motor sa biktima. Wala na mubutyag pa ang suspect kung kinsa ang nagsugo kaniya. Nganong misubot ka, sir, na bayran ra kag 3,000 niya, patay kang tao? Para lang sa pamilya yun. Ah? Para lang sa pamilya. Para walay laing kwan, sir, like drugs, runsa. Oo, drugs. Suminyo ka na kay asawa, anak? Yung nadoong mga kapuso, ang suspect ita 3,000. Sa pagkakaroon, natanggong na kini sa prisuhan, ingon man, iandam na sa bang kasong murder, ngay pasaka sa kapulisan, batok sa suspitsado. Super Junkie Bote sa Double S. Pikas bahin mga kapuso, duha ka pagkasunog ang miigo dinhi sa syudad sa Sugbo karong buntag. Unang sunog na itabo des may B. Aranas Extension sa Barangay Dulo, Fatima, Dakbayan sa Sugbo, mag-alas 6:45 sa buntag. Mikabat sa 11 kabaga balay ang gilamoy sa kayo, samtang usa ang partially damaged. Nakontrolar ang sunog mag-alas 7:14 sa buntag o gideklara sa kabumbiruhan nga fire out alas 7:21 sa buntag. Katalaw sa Cebu City Fire Station ug duha ka individual nga naangol atol sa maong sunog. Ibana-bana nga mikabat sa dulaan 1.2 milyones pesos
ang namugna nga danyos ni ini. Ay kaduhang sunog mga kapuso na hitabo sa may sitio Nalsubi, Barangay Labangon, siyudad sa Sugbo, mga alas 9:30 sa buntag. Tulo ka mga panimay ang naugdaw sa mga insidente, samtang tulo usab ang nakan-an sa kayo. Bikabat usab sa 375,000 ang danyo sa maong sunog. Inoon, walay natala nga namatay or naangol sa maong insidente. Super Chunky Bote sa Double S News Roundup. Okay mga kapuso, arita sa ba na ito magahisgutanan diri sa ito ang tulumanon sa Double S News Roundup. Oy, unahon taning Happy Fiestas Talisay. Prag traffic yun na diha karubaga orasa. May gani kay, saan man, way klase bang Talisay? Prag way klase. Onya, tanuhadaan ninyong mga lakaw ha, muagi mo sa Talisay kung mamiesta mo. Kaya naaman to yung mga gipang sirado nga daan. No? Gireport man to ni Super Gabriel Bunhok mga kapuso. Kakaroon mga orasa, perting atiman sa mga namista. Super naligap! Happy Fiesta sa mga kaigsuonan diya sa Talisay. Si Sir Carl Cabusas, ang presidente sa Talisay City Chamber of Commerce. Happy Fiesta diya, sir. O ni Sir Cyril Velasco, ang former president sa Talisay City Chamber of Commerce. Happy Fiesta ninyo diha. Ito mga kaigsuonan sa Talisay. Kung mamagpapang ito karon sa Talisay, Happy Fiesta. Anyway, sa pikas bahin mga kapuso, Cebu City Mayor Nestor Archibal nagplanos pagpalit og mga emergency go bags aron iapod-apod sa matag pamilya dinhi sa syudad sa Sugbo. Kini aron sa pag-andam sa katawhan sa posibleng mga katalagban nga moigo, ilabi na sa sunod-sunod nga pagtayo nga maigo dinhi sa Sugbo. Una ning nakit-an ang kining mga emergency go bag sa Pasig. Wa ko masip sila man ata ang una, I don't know ha, pero sila man gud ang unang nag-viral. So with the Mayor Vico Soto mga kapuso, na igipanghatag nga go bags diin na atoy mga emergency kit, medicine kit, yan kanang mga si tawag na para maluwas ka ba? Kasi mga pito, mga bandage, uban pa naana sud sa bawang emergency go bags. So, nindot nga inisyatiba. Wala gitay mahimo aning mga linog-linog. Matuwa na lang kita ni kay sa atong pangandaman, atong palig-uno na itong mga panimay. Nya, kana, mangandam ta. Emergency go bags mga kapo. Magpundo tas mga pagkaon, tubig sa atong panimay. Kay natural man eh. Disaster man eh. Natural disaster man eh. Bigas bahin mga kapuso, cash clerk sa Mandawi City Treasurer's Office nakadispalko og 3.3 milyones pesos ikan sa ihang tax collection. Sudad sa Mandawi ni tak-tak na sa baong empleyado kinsa na hukmang guilty sa kasong grave misconduct, gross neglect of duty, serious dishonesty o conduct prejudicial to the best interest of service. Pero di na gini kabalik sa gobyerno. Kadaghang kaso gipasaka. Sa kuha ning 3.3 milyones. Unsa man asa man nimo gigasto? Sinapunta na scatter ha. Agong pangutana ning anong karon ra man ni nalilian, no? 3.3. Di siya dinuon ni dali subayon ning 3.3 million pesos mga kapuso. Ha? Paita mo nang kinahanglan yun ka mga naa sa Treasurer's Office. Kinahanglan na agad na trust and confidence sa administrasyon. Nga mapilion gina usually. Kada mga moduty anang departamentohan, yung opisina, Treasurer's Office. Pilion gina. Para mo reflect man sa imuhang administrasyon. Bikas bahin, Baguio City Mayor Benjamin Magalong midonar og 2 million pesos nga financial aid alang sa mga naapektuhan sa linog sa Northern Cebu. Samtang NGCP, National Grid Corporation of the Philippines, midonar sab og 1 million. Sa bikas bahin, ang Cebu Provincial Government midonar usab og 5 million nga cash aid ngadto sa Davao Oriental. Super Radio. Kita-kita may tinabangay gid ni mga kapuso. Naigo man mi dire. No, igo man gid ang Cebu. Pero mutabang sab ang Cebu para sa mga naapektuhan sa Davao Oriental. Kay namdam mo, Mayor Archibal nagpadala og danggit o nya dried mango. Ing ana ano? Mo may request mga sa taga Davao.
Request mo sila danggit, chicharon. Pwede pa na ito panalan. Lines kay muhatag tagdili nila gusto, di ba? Muna'y kanang tinudan na yun nga tabang. Okay, naaman, available man, ganong di, no? At bakit hindi? Oo na siya, engineer. Ganong di man, naaman, available man, kaya mang ipalit. Adi ato ihatag kayo mo may gipangayon. Oo, may gusto. Kaya mo bawas na kununing Davao, sa may daghan sa Davao, kanang langka ba na, engineer? O ba, di pa kunuting harvest karon pero next year August ba to? So man ting harvest na inyo mga prutas des Davao. Padala raman kuno sila. Pon. Sa yuhan nag-exchanging gift aning Cebu City ug Davao. Lahi ra gyung Bisaya, engineer. Lahi ra gyud, bro, basta mga Bisaya. Kung bitong malipay ta aning magtanaw sa social media ba kay kasagaran pag tinabangay raman. Nagingon wa gyud nangitas presidente. Anyway, bikas bahin mga kapuso. Hoy, ang mga diskaya, dili na daw sila mo kooperar sa investigasyon sa nang ICI, Independent Commission for Infrastructure. Dili na daw mo cooperate ang mga diskaya, ang pamilya diskaya sa investigasyon mga kapuso. Tatambagan sila sa ilahang legal counsel, posible abogado nga ay nalamog tabang ang investigasyon kay duda ko nakatimaho uning nga way klaro. Duda na ko nakahunaw na ni sila ba nga wa may klaro ning investigasyon murag kita ra may iduot ani nga ang kining atong gipang mention nga mga mastermind murag di man mapriso. Tinuod ay. No, mo sa ni angay buhaton. Ingani nga klase nga investigasyon nga nagsulti na may kinsa ni mga tawhana nga involved. Wa man nga priso ni mga tawhana. Kami man hinuoy na apikyan, hindi nilang tamtabak. Duda na ko, mo na inihitabo. Nakarealize ang ilang mga abogado nga ayay murag ihimong fried rice ang investigasyon. Luto ba? Noon, wagos na... Kini nga to di, wa pa sa yun eh. Ako musalig mang yung sa investigasyon, good no? Muam gud tay dad-ana ni musalig na lang gud ta sa investigasyon kasi sila may nag-imbestigar. Pero di sana kumabasol ang pamilyang diskaya kung di na sad sila makooperar. Kung makauna-una ang ilang legal counsel, ang ilang mga abogado nga way gamit. Di kita kabasol nila. Kaya gipang mention na gud mga pangalan. Nani mga pangalan nga gipang mention, oy? Nani mga senador, nani mga congressman nga gipang mention. Pero tanawa asa sila karon silang investigasyon. Naabay napatawag sa Senado aning mga tawhanang ilang gipang mention. Naabay mga congressman nga ni atubang diha sa Senado nga kining gipang mention sa mga diskaya. Wa. Una, ako disay ko kabasos pamilya diskaya, bahalag sila gyud ang numero 1 nga nakahatag og impormasyon. Hindi na sila mutabang karon, di kakabasol ay. Nga kay wa may klaro. Lubog pas tubig lapok. Apikiha bitaw. Sila rin na doot, sila rin na priso. Sila Bryce Hernandez, mo rin na nga priso. Sila Henry Alcantara, sila rin na nga priso. Ang ilang gipang mention nga mga mastermind, asa naman ka to? Mapagito ni Uli ang isa. Ay, nako, hindi kita kabasol nila. Bahalag dako-dako ng kwartahan na ilang gipang kurakot. Na sila gitudlo nga mga tao nga involved, di gininyo ipatawag. May magkabasol mo. May magka-realize sila nga maniklaro inyohang investigasyon. May pa di na lang may maningong ani kay kami mangyapoy manuot. Kapait. Pait pas black coffee. Anyway mga kapuso, sa di pa tamo tusunahan, palotson sa tri ato magkapahinom damo atong takna. Pas-pas nga aksyon sa mga balita. Double S News Roundup. Super Radio Reports. Super Radio. Dawat ang report mga kapuso, 14 anyos gidakop sa pagpangawat og mga jack sa sakyanan isip order sa iyang financer. Uy, nga naman eh. Super Norman, pasok. Super Radio.
Giaresto sa kapulisan ng usa ka 14 anyos nga minor di edad lalaki human nga gireklamo sa pagpangawat og jack sa sakyanan. Ang maong minor di edad ang mitugan nga ang pagpangawat niya og jack sa mga sakyanan labi na sa mga truck ni karga ang dunay nagsugo kaniya nga mo-order og jack kung adunay customer ang iyahang financier. Hinungdan nga gi-follow up sa kapulisan ang maong financier taga didto kini sa lungsod sa Minglanilla na risosab kining usa ka 39 anyos nga mao'y financier sa 14 anyos niini nga pag kuha og pangawat ni ining mga jack matud pa sa 39 anyos nga financier nga iyang paliton og 1,000 o baka 1,500 ang jack nga makuha sa minor de edad ug iya kining ibaligya gikan sa 2,000 ngadto sa 2,500 ngadto sa mo-order niini ang duha ka samtangan karon nga gitanggong diya sa Subang Dako Police Station o gikatag ng pasakaan sa tukma nga mga kaso. Kini Subat Norman Mendoza sa GMA Super Radio. Wa nagid sa katiwas. Bigas bahin mga kapuso. Wanted sa kasong 23 ka counts, 23 counts nga qualified theft, nadakpan. Super Decime, pasok. Super Radio. Gidakop sa kapulisan sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG Cebu City Unit ang usa ka 20 gabi anyos babae diya sa barangay Kamputaw, Cebu City nitong Martes, Oktubre 14, 2025 pinasikan sa warrant of arrest sa 23 counts sa kasong qualified theft. Ang akusado mao si alias Van, 20 gabi anyos sa Sitio Arcos, barangay sa Pangdako ning syudad ug nabutang isip most wanted person regional level. Si Honorable Judge Alan Francisco Garzano, presiding judge sa 7th Judicial Region, Branch 83, Mandawi City, ang nag-issue sa warrant of arrest petitsahan Oktubre 8, 2025. Ang korte sa kinatibukan mirekomendar og 592,000 pesos kapiyansa sa kaso sa akusado. Human madawat sa kapulisan ang warrant of arrest ni umol dayon og tracker team ang otoridad ug gimonitor ang akusado ang mga operasyon kabahin din sa programa sa CIDG nga uplan pagtugis, pagtago, pagdakop sa mga individual nga pinangita sa balaod. Nakaroon sa kustudiya sa CIDG ang akusado. Desay Padilla sa GMA Super Radio DYSS, dapat totoo. Super Radio. Daghang salamat Super Norman Mendoza, Super Decime Padilla sa inyuhang mga reports. Super Radio. Weather News. Mga kapuso, alang sa update sa dagang panahon, nasa atuang linya si Ma'am Ana Dumdum sa Pag-asa Mactan. Ma'am Ana, maayong hapon. Doon natin gina-monitor nga LPA apan na pakinikan ng gawas sa itong area responsibility and nasa sa gilay o 1,715 kilometers silangan sa Eastern Visayas. And within 24 hours, posibleng mo-develop kini siya sa na siya moderate chance nga mo-develop sa Osaka, Baguio. And sa itong forecast weather condition, easterlies may paday nagkapiktar sa Visayas ug mo ay nakapadala ni mga mapangalong kalangitan ang chance ni mga pag-ulan o thunderstorm, especially sa hapon or kasidun. Ang punong hangin ng kadagatan, hiningan to sa kasarangan ang mga pasulabi ug atong kadagatan malinawan nito sa kasarangan. And diri sa Cebu, kadagatan na ay paghunas ganihang law na 39 sa Kapuno. And mutaob inig alas 5:22 ugma na sa Kabuntagon. Ang temperature forecast para ugma lawa na sa 26 to 32 degrees Celsius. Atong haring adlaw ni salab alas 5:20 ganihang hapon and mo silang balik alas 5:33 sa Kabuntagon. O matatong weather update kini si Ana Dumdum diri sa DFC Pag-asa. Maayong salamat. Mayong gabi lang sa. Mga kapuso, ang update sa dagan sa panahon pinagi ni Ma'am Ana Dumdum sa Pag-asa Mactan mo'y nagtapo sa first portion ng atong tulumanon sa S News Roundup. Sa lipatan mo to sa Ikas tinugdan sa mga balita hangtod sa pagkatun sa balita. Labas ang ulan ninyo kining madungog dinhi sa S News Roundup. Okay mga kapuso, balik na diri sa tuang tulumanon sa S News Roundup. Sa gyapon, kini ang inyong ubos na lagad sa hangin. Super Junkie Patindol Bote mga kapuso. Kita maglangan, arita sa tabaga hisgutanan. Okay, medyo taas-taas tag oras mga kapuso. Posible duha ka mga topics yung tuag mahisgutan karon. Unahon tani, ang pamahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. may labot sa mga issue nga aduna day kudita
no, sa iyahang administrasyon. Matod pa ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga siya nagtuo og na ibarog nga naa gihapon ang suporta para sa iyahang administrasyon. Solid ground ang termino. Lig-on gyud daw kuno ang suporta sa iyahang administrasyon. Kana bisan pa man adunay mga istorya nga nanggawas nga adunay kudita. Bisan pa man ni ana mga kapuso matud pas pangulo nga dili sab siya isa siya mo kumpiyansa. No? Dugang pa niini nga padayon ang iyang pagig-istorya sa lain-lain nga mga government agencies o mga sektor para madungog nila ang ilahang mga sentimiento. Ha? So, dili daw mo kumpiyansa ang presidente. No? Labi na sa seguridad niya ug sa Malacañang, sa palasyo, may labot ni ining kudita mga kapuso. Pero bisan pa man niana nga di siya mo kumpiyansa sa iyang security o sa security sa Malacañang, naabode day pagsalig, no? Naay pagsalig ang presidente nga dunay suporta ang Armed Forces of the Philippines sa iyaha ug uban pang mga uniform personnel mga kapuso. Kini storyaan tani nganong nakabuhi man ang anong naamay ing-ani nga narrative, nganong naamay ing-ani nga storya ang presidente. Muni klarong nakulbaan. No? Asa man nagikan ang istorya nga naikudita, wa magita kadungog ana. No meaning sa ilaha didto sa ibabaw, naana na sila nadunggan. No? Nga naanay power struggle ba? Naanay nagkisi-kisi dias administrasyon. No? Para mo gawas ang istorya nga naay kudita, naa ginegigikanan. Di ba? Sama ra gud na sa aso. Di ba? Naay kayo, wala nay aso kung way kayo. Wala nay aso kung way nagbaga. Di ba? Dihang dapita. So naa ni gigikanan nga istorya. Walang kita kay baw asa na gikan. Ha? Kanang istorya nga naay kudita. Sa presidente na mismo gikan. No iyang giunhan. Hala. Kasi di mabalaka na nga murag halos tanan wa na makauyon, Mr. President. Ha? Mo lang gina. Ang tao nakauyon ba? Tanawa ko nun ng social media. I know, hinoon, dili gina mamahimong basihan ang social media. Pero tanawa lang siguro ang kanang mga survey. No, nius-us na inyo ang trust ratings. Ang mga Pinoy, pila to ka percent? 97% sa mga Pinoy nagtuo nga dako kaayo ning o daghan ang involved sa korupsyon dinhi sa Pilipinas. 97%, Mr. President, taas kay na. No? Kada palandaan ang tao, ang publiko, wa na kauyon. No? Ako wa na sa kumahibong. Murag giunahan lang gini sa presidente nga mo storya hatag og istorya ni kay para mapakgang ba. No? Para mo atras wala. Asa man ni nakabalo ang presidente. Unahan ba? No? Murag si tawag gulaton ba? No? Oh, kabar ba ko? Nagingana ang dating, no? Kaya ako, may kibawa na nga nainganing istorya. Wasan may kadungog. Sa presidente nagikan mismo, pero wala na sa gunahibong. Okay, if ang tawa makauyon, kada kung Armed Forces of the Philippines, tao ron po na sila. Espesyal lang nga klasis tao, kaya agi man's training. No? Diba? Naram na. So anyway, kung nakabuhi og pamahayag ang presidente og ingana nga klasis pamahayag, naanay gigikanan, naanay nagbaga diyang dapita, walang kita kabaw asa. O nakulbaan na sila. Hala. Marang na. Huh? So,
sa pikas bahin, di lang tanto na kuan fokusan mga kapuso kay inyong ham ng problema. Aritas balik tas mga korap. Kining na-involve sa korupsyon sa flood control projects mga kapuso. Unya na ng istorya sa kurita kay presidente man mismo yung nagpagawa sana. Ang kining sa ombudsman, no? Assistant Ombudsman Miko Clavano, Attorney Miko, nakita tani siya sa una dihas may Cebu City Hall mga kapuso, batanon pa. Matod pa ni ini, may labot sa pag-atras sa mag-asawang Curly ug Sara Diskaya, kadili na daw sila mutabang sa investigasyon sa Independent Commission for Infrastructure. Matod pa ni Attorney Clavano nga misguided ang pamilya or ang mga Diskaya sa ilaha mga desisyon. Matod pa ni ini, dugang pa ni Attorney Clavano nga ang pagtabang lang, ang pakikipagtulungan lang ang option sa pamilya. No? Tinuod kay nisuka naman mo, nitug-a naman mo, wag mo ilaing choice kung dili ang mapriso. Ana naman gina. Okay, involved bang kadako aning kadako ginani? Dako kaayo ning skandal ba sa Pilipinas ni inyong gibuhat? So, nitug-a naman mo na may mga affidavits nya. Na naman ongoing naman siguro ng kaso niya, amo ta file na ba? So, more or less mapriso ra gid mo. So, ang option is ang pagtabang na lang sa investigasyon. Pero sa kung giingon, di kita kabasol sa mga Diskaya. Nga muatras sila sa pagtabang. Kaya nga naman, una, nag-mention na gud sila mga pangalan. Pila na gud to kaadlaw September pa no to nila gipang mention. Unsa naman ron October 15 nagpista na lang ang talisay, wa gyapoy naka pasaka ana, wa gyapoy naka pasakag kaso anang mga tawhana. Wa gyapoy nga priso. Asa naman ay dapitang investigasyon? Kami gani, wa mi kabaw asa na dapita ron. Sakto na, di man siguro sakto, pero di ta kabasol. Ana mga tawhana, di lang tabang, kay lubog naman ang investigasyon. Di ta kabasol kung makarealize sila mismo. Sila nga mga nitugan, nisuka, nihatag og impormasyon sa mga tao nga nalambigit anang flood control issue. Di ta kabasol na nila. Kaya dagang sila gipang mention nga mga pangalan, mga congressman. Asa naman ng mga pangalan? Naabay na atubang anak sa Senado? Naabay na atubang sa ICI? Marag si Congressman Martin Romualdez pa. No? Unya, wa pa'y klaro kung asa na pa doon ang investigasyon. Matod pa sa ICI, wala pa kuno yung mga ebidensya nga magtudlo sa mga politiko. Paita. Itagabasos pamilya Inoon, wag mo idadaan. Sa ang pamilyang Diskaya, wag idadaan priso gid mo. Ito naman mo yan, na may mga dokumento dia. Ang inyo na lang ang pagsuka. Pero kung muatras po sila, di takabasol kay lubog pa man napukon nga tubig. Yung mga kapuso, palutson sa tani at mga commercial sa tuntak na tinugdan sa mga balita hangtod sa paghatod sa balita. Labas ang una ninyo kining madungog dinhi sa WS News Roundup. Okay mga kapuso, may gabi atos tumimbang. Gabi diha. Boss Frank Uga, buaya man hinungdan ng suko katawhan. Naa kurita way lain mga agila. Magitay sa ka nagatiror, pero ang presidente na may nag-ingon na ay mga hugon-hugon, di na ginigigikanan, di ba, Boss Frank? Ilara sa'yo na kayo ba? Kinsa ng mga Boss Bill kaya na ba solo? Super John, ganiha sa inyo opisina, nikuha ko. Oh, mo ba? Ay, usam din is mga nakadawat sa pinaskuha. Nakaarin na ka, Boss Bill kaya. Salamat kayo. Salamat sa suporta. Kanya si Augusto Barfito, naginaw sa Garbaga Oras. Si Tyson Sevilla, pagpaminaw Tyson. Kanya si Maricho Aber Rillion, minaw deas Purok Bayabas, Lingigon Argao. Oy, Robert Langido.
sa may Sudlon 1, Sitio Batang-Batang, Cebu City. Unya si Maria Ibanez Remeticado, inaw karabagaw rasa. Si Juvenius Cruz Naguyod Bernantes Bohol. Ay, okay, durian di ay ang daghans Davao. Nya dili man daw harvest season ron. Oh, magpaabot ra gid mis mga sa inyong ipadala gikan sa Davao, ha. Anya si Juliet Pineda Cagas, si Raul Minyo sa mga kapuso, may pagpaminaw ninyong tanan. Si Romulo Honorides, Monter Jojo Liguis sa Macron Southern Leyte. Boss Julius Eco, pagpaminaw niya si Boss Eugenio Tagsip. Boss, may pagpaminaw niya, bossing. Ano yung mga kapuso na nagitiigong oras diri sa tuang tulumanon sa Double S News Roundup. So kayapon, kini yung ubos na lagad sa kaginan Super John Kim Patindol Bote at ang iyang 24 oras mo sunod na. Mayong gabi mga kapuso, nagang salamat mga kapuso, dapat totoo.